Magandang araw po mga boss, ako po ay humihingi ng inyong pag-unawa, at paumanhin kung kayo ay aking nabibitin. Every other day or night lang po ang kaya kong gawin upang magdagdag ng bagong kabanata sa kwento natin, sa kadahilan ng buong araw din po akong kumakayod para sa aking pamilya. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay suporta at motivation sa akin, sana patuloy nyo rin po akong samahan sa aking kapalaran. Sa mga nagtatanong na kaya ba itong tapusin? Ang masasabi ko lang ay dahil ito ang aking unang ginawa, ay itutuloy-tuloy ko po talaga ito hanggang dulo, basta't wala lang tayo nakakasalamuhang problema. Kaya na mga boss, umpisahan na natin ang susunod na kabanata. Pagkalipas ng ilang araw, matapos ang insidenteng nangyari sa 5th Post at 6th Post, ay bumalik na rin ang kapayapaan sa maaliwalas na kapaligiran. Mabilis din na kumalat ang usap-usapan, tungkol sa ginawang pagtalo ni Corporal Lee Hyun-wook sa mga halimaw, lalong-lalo na sa pagpatay ng mag-isa sa Goblin Shaman. Lumipat na rin ang eksena sa 3rd Brigade, 1st Battalion Station, kung saan mayroong dalawang marites na nag-uusap habang naglalakad. Ang kanilang pinag-uusapan ay walang iba kundi ang ginawang kabayanihan ng ating bida. Wika ng isang marites na may lilang buhok, galing mismo sa kanyang senior, na habang ang dalawang nagbabantay sa 6th Post ay nasa bingit na ng kapahamakan, at naghihintay na lang ng kanilang kapalaran, ay may isang F-rank corporal na biglang dumating, at isa-isang pinatutumba ang mga goblin upang sila ay sagipin. Habang ang may itim na buhok naman ay hindi makapaniwala na kinaya iyon ng isang F-rank lamang. Sa pag-uusap naman ng dalawang marites, ay may isang tungaw na hindi naman natutuwa at nasusuka na lang sa kanyang mga naririnig dahil masyado na daw mabaho ang nasa kanyang paligid. Sadyang may mga tungaw talaga na hindi gusto na malamangan ng iba, ito na ang isa sa kanila. Galit na galit niyang sinigawan ang nasa kanyang harapan, dahil ayaw talaga niyang maniwala sa nabalitaan. Sergeant Oh Sang-wook, 2nd Squad Commander, wizard sa ilalim ng Magician Affiliation. At ang natatanging abilidad ay malakas dumakdak. Ito ang tungaw na ipinahiya ng ating bida sa unang kabanata. Nang may malakas na boses ay nanindigan pa rin siya sa kanyang sinabi, na iyon talaga ang katotohanan habang ito ay nakasaludo. Hinaan mo naman ang iyong boses, wika ng tungaw na nakatalikod habang unti-unting lumalapit sa nag-uulat, kung saan ay nanginginig siyang tumugon na, itutuwid ko. Kanyang inakbayan ang natatakot na taga-ulat at sarkastikong sinabihan na, hindi pa tinatanggap ni Sergeant Oh Sang-wook ang iyong pagsaludo, bakit mo na ibinababa ang kamay mo? Hindi. Tugon naman ng nag-uulat. Private Park An-il, 6th Century Post Worker, swordbowman ng Archer Affiliation, specialty ay apoy. Kaya pala kahit na natatakot sa harap ng mga mayayabang na seniors, ay nanindigan pa rin siya sa kanyang sinasabi, dahil siya ang naging katuwang ng ating bida sa paglaban sa mga halimaw. Hindi talaga matanggap ng tungaw na ito na kinaya ng ating bida na harapin mag-isa ang kawan ng mga goblin, at binuhat pa ang tatlong niyang kasama. Sang-ayon naman sa kanya ang malaking unggoy na ito, na mayabang na nakatayo habang hawak-hawak ang ulo ng natatakot na si Private Park. Private Lee Won-sok, isang barbarian ng Close Combat Affiliation, isang D-rank na mahahalin tulad na rin sa isang C-rank, specialty ay kaya niyang pataasin ang antas ng kanyang lakas. Pangalawa sa mga ayaw din sa ating bida, wika pa niya na hindi pa siya nakakakita ng mahinang nilalang na kayang talunin ang boss monster ng mag-isa. Subalit kahit ayaw maniwala ming tungaw na ito, hindi rin mawala sa kanya ang pangamba na, kung paano sa isang pagkakataon, ang isang F-rank ay bigla na lang lumakas. Magdudulot ito ng problema sa military discipline. Mayabang naman na tumugon ang unggoy na ito na, hindi natin hahayaan na mangyari iyon. Parang meron itong binabalak na hindi maganda sa ating bida, mamasyal naman muna tayo sa malaking gusali na ito. Ano na naman kaya ang meron dito sa loob? Kaya pala mukhang mag-ara, ito pala ang opisina ng pinakamalakas na nilalang sa lugar na ito, kung saan merong nag-uulat sa loob. Ayun naman pala, kaagad na ipinatawag ng battalion commander ang ating bida, pagkatapos niyang gumaling mula sa pagkakapinsala. Matapang siyang nakatayo sa malakas na nilalang sa kanyang harapan, subalit ang kanyang kaluluwa ay parang tatakbo na. Kanyang sinabi sa sarili na, kung magiging maayos lang ang takbo ng mga bagay-bagay, ay hindi nila ito papalampasin, bakit kaya nila ako ipinatawag dito? Lieutenant Soyuna, Black Paladin, Specialty,
Paladin, isang B-rank player, ang nanguna sa pagresponde sa nangyaring pag-atake sa 6th post, ngunit wala nang inabutan. Lieutenant Lee Min-hee, wizard ng Magician Affiliation, Specialty, War, isang C-rank player. Hindi pa natin alam kung nasa panig ba ito ni Lee Won-sok o kay Lee Hyun-wook, magkapareho kasi silang apelyadong tatlo. Pagkatapos magpakilala at magbigay-pugay ng ating bida, ay nagsalita na rin ang Gorilla. Soldier, totoo ba ang nabalitaan ko na sinuway mo ang utos, na manatili at maghintay sa outpost mo, at puwersahang itinaboy ang unang pagbukas ng gate? Wika niya sa ating bida. Lieutenant Major, Kim Kang-sok, Battalion Commander, Druid, B-rank player, kilala sa tawag na Namsam King of Mountains. Rank 166 sa bansa, ito siguro ang ama ni Kim Chu. Bago tumugon ang ating bida sa tanong sa kanya, ay nag-isip muna ito ng malalim, dahil isang maling sagot lang niya, ay siguradong mananagot siya at mauwi pa sa isang paglilitis, kaya kailangan niyang gawin ang mga bagay upang mananatili pa rin sa guardhouse. Yes sir, tama po yun, sinira ko ang pagsiklab ng gate habang nasa duty, at pumunta ako kaagad upang room spondy, wika ni Lee Hyun-wook. Nakita ko ang report, ngunit hindi ko maintindihan, sa isang normal na sitwasyon, ikaw na isang F-rank ay pagpipistahan lang ng mga halimaw at paggugutay-gutayin. Tugon ng battalion commander na may halong pagbabantes sa kanya. Ramdam naman ang ating bida ang mabigat na pressure, ngunit kung magpapatalo siya dito at umatras, ang kanyang buhay militar ay lalong maghihirap. Pakiramdam ko ay parang may mali, sa aking palagay ay parang naloko mo lang ako, battalion commander. Sagot ng ating bida, kaya nagulat naman si Lieutenant Major Kim sa kanyang tugon, at napatanong lang na, niloko. Labis naman ang pag-aalala ni Lieutenant Lee Min-hee, kaya sinabihan niya ang ating bida na, ano ang karapatan mo na sabihin niyan sa battalion commander? Subalit inawat naman siya ng battalion commander sa kanyang ginagawa, kaya natahimik na lang siya at nagtataka kung bakit hinayaan lang ng ganun-ganun ang sagot ng ating bida. Bakit? Tanong ng battalion commander. Lakas loob na sumagot ang ating bida, sa tuwing tinuturuan mo kami ng sabay-sabay, ay may isang bagay na lagi mong binibigyang diin, lagi mong sinasabi na, bawat oras ay dapat walang mabibigo. Naaalala mo pa ba iyon? Sumimangot na lang siya bigla at hindi nakapagsalita. Kaagad naman na bumalik sa kanyang ala-ala kung saan nasa harapan siya ng lahat ng kanyang nasasakupan, nagsasabi na kahit gaano kababa ang iyong ranggo. At kung ang pamamaraan na inyong ginagamit ay ang AMT Grade Tactical Textbook, kaya ninyong harapin ang mga halimaw. Dagdag pa ng ating bida, ayon sa training, kahit na ang isang F-rank na katulad ko, ay kaya ring makipagsabayan sa mga halimaw, at ang goblin ay hindi imposible. Bagaman sinuwi ko ang utos ng command center na maghintay, ngunit kung hindi ako umalis at nagbigay ng suporta sa 6th post, lahat ng naka-duty doon ay mamamatay. Ang itinura ni Lee Hyun-wook ay, napatitig na lang si Lieutenant So-yu na ang seryoso sa kanya, habang ang isa ay halos mabusog na ng hangin kakanganga. Nanatiling matatag sa kinatatayuan niya si Lee Hyun-wook, subalit sa kaloob-looban niya ay labis naman ang saya sa mga itinura niya, dahil kahit malakas ang battalion commander, may malambot naman itong damdamin kaya ito ang kanyang pupunteryahin. Hindi pa rin nagpaawat ang ating bida at itinodo pa niya. Dahil ito ang lagi mong binibigyang diin, katulad ng sinasabi mo na, bilang isang totoong sundalo, sa ilalim ng pamumuno ng battalion commander na labis kong nirerespeto, ay dinala ko ang taktikang natutunan ko matapos ang napakahirap na pag-iinsayo, ng buong puso, at ginawa ko ang lahat upang makatulong sa aking mga kasama, na dala-dala ang stratehiya at handang ibuwis ang aking buhay sa laban. Ang tanging rason kung bakit ko kinakaya ang buhay militar sa kabila ng mga pangungutya, pang-aaliposte dahil ako ay isang hamak na F-rank lamang, ay dahil sa nararamdaman ko na ang pag-iisip ng isang totoong militar, mula sa iyo, battalion commander. At ang paniniwala kung ito ang tanging rason. Sabay ko na parabang nadidismaya, kaya sa aking nakikita na ang naging bunga ng paniniwala kung ito ay nabaliwala, pakiramdam ko ang buong buhay ko na ginugol sa militar ay naging baliwala na rin. Kaya, yan ang dahilan kung bakit ko nasabi na ako ay naloko lang. Bago pa man naging isa sa pinakamalakas na individual si Lieutenant Major Kim ay dumanas muna ito ng buwis buhay na paghihirap,
kung saan pagkahirang na pagkahirang sa kanya bilang isang second lieutenant, ay biglang may nagbukas na isang gate. Laban sa malalakas na orcs, ay nagtamo siya ng nakakamatay na pinsala, ngunit sa halip na matakot, ay walang kahit na anong pag-aalintana na bumalik sa militar, at naging isa sa maagang naging pinakamalakas na tagapamahala sa AMT. Sa madaling salita, ang kanyang paninindigan at paniniwala bilang isang sundalo ay taga sa buto. Kaya ganon na lang kalakas ang loob ng ating bida na magbitaw ng ganitong mga tinaga. Sa isip ni Lee Hyun-wook, sa pamamagitan sa pagsabi na, ang paniniwala ng kanilang battalion commander, ay kanyang itinuturing bilang sarili niya ring paniniwala, at handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kasama, ay makakaligtas na siya sa maaaring kaparusahan. Kahit sino nga naman ang mapagsabihan ng ganito ay talagang maaantig sa mga napakinggan. Laking gulat naman ng ating bida sa naging reaksyon ng battalion commander sa mga itinura niya, kung saan bigla siyang sinunggaban at hinawakan ng mahigpit ang kanyang dalawang balikat. Hindi niya inaasahan na ganito pala ang mangyayari, kaya hindi niya ito napaghandaan, kaya bigla na lang siyang kinabahan habang namimilipit ang kanyang katawan. Sino nga naman ang hindi kakabahan kung ganito ang nasa iyong harapan mukhang gorilla na hindi pa nabibinyagan? Nang may nakakatakot siyang tinitigan, at pinagsabihan na, kung ganun ang iyong paniniwala, Private Lee Hyun-wook, ikaw, ay gagawin kong non-commissioned officer. Dahil sa nakakagulantang na kaganapan ay hindi na niya napansin ang system screen na kasabay na lumitaw sa kanyang harapan. Bagong kakayahan ang biglang natuklasan, Steel Physic, kung saan maaari na niyang palakasin at patigasin ang parte ng kanyang katawan na kanyang nanaisin. Hindi alintana ang bagong kakayahan na ibinigay sa kanya, dahil nanatiling tulala ang ating bida, hindi makapaniwala sa narinig niya. Kung si Lee Hyun-wook ay natulala, ito naman ay natunganga habang ang Black Paladin ay nanlumo na lamang. Tagumpay naman ang ginawa ng ating bida, ngunit parang nasubrahan naman ata, dahil ang tanging gusto lang niya ay ang makaiwas sa parusa, hindi niya inaasahan na labis pala ang pagkamangha sa kanya ng battalion commander nila at wala sa oras, biglang umangat ng husto ang posisyon niya. Ang kaninang puno ng kumpiyansa ay ngayon parang lantang gulay na, hindi dahil sa kaba kundi dahil hindi niya nagustuhan ang naging resulta. Labis itong makakaapekto sa mga plano niya sa hinaharap. Ilipat naman natin ang camera sa 3rd Brigade, 1st Battalion Station, Training Room. Kung saan may mga nag-iinsayo sa pamamagitan ng pagpapatagisan ng lakas. Nandito rin ang ating bida nagpapalakas ng kanyang katawan habang nagmumura, hindi pa rin makamove on sa nangyari sa kanya. Napamura na lang siya sa sarili, dahil nasubrahan ata ang kanyang ginawa at kamuntikan pa siyang mapaalis sa guardhouse. Sa kanyang pagmumuni-muni ay hindi niya alam na may mga virus na palang nakatitig sa kanya. Sa paraan palang ng pagngiti at tinginan ng dalawa, talagang wala nang gagawin na maganda. Habang nagpupunas ng pawis sa mukha, ay kanyang binalikan ang huling kaganapan sa loob ng opisina. Laking pasalamat niya sa kay Platoon Leader Lee Min-hee, na biglang kumontra sa desisyon ng Battalion Commander, dahil hindi pa daw nangyayari sa kasaysayan ng AMT, na ang isang F-rank ay naging non-commissioned officer. Kung saan nagkaroon ng pagkakataon ng ating bida na nakasagot na, kanya muna itong pag-iisipan. Dahil mas maganda kung mananatili muna siyang isang mababang uri na daga. Upang hindi makakuha ng pansin ng iba. Kakatapos lang niyang sabihin na ayaw niyang makakuha ng pansin ng iba ay kaagad namang may virus na dumating sa likuran niya, na biglang tinawag ang kanyang pangalan, at nagtanong na tapos mo na bang gamitin ang bench. Hindi pa tugon ng ating bida. Sa sagot ni Lee Hyun-wook ay hindi naman umalis ang unggoy, at kanya pang hinawakan ang ginagamit ng ating bida na para bang may nais itong mangyari. Mukha pa lang ay talagang kaguluhan lang ang dala, laki talaga ang kumpiyansa sa sarili niya, kaya wala nang naisip na iba kundi ang manghamak ng iba. Dahil sa mga aksyon ng unggoy ay hindi naman natutuwa ang ating bida, kaya tinitigan niya ito ng masama at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Dahil sa kay-abangan ay hindi na niya pinansing ang sinabi ni Lee Hyun-wook, at kanya lang na binuhat ng isang kamay ang ginagamit ng ating bida at sinabi na, ganito lang kabigat ang iyong binubuhat, magdudulot lang ito ng kahihiyan sa ating pangkat. Napalingon naman ang iba pa nilang kasama sa kanila, at nababahala dahil batid na nila na may mangyayari na namang masama. Batid na rin ng ating bida ang mangyayari kung hahayaan lang niya ang mga virus na ito, dahil natatanaw din niya ang iba pang kasama ng unggoy sa likuran niya.
Sadyang magkakamukha talaga ang mga nilalang na iisa lang ang layunin, ang manira ng iba. Sa ngiti pa lang, pangil na lang ang kulang, mukha ng Goblin Shaman. Sa pagkakita sa mga virus na ito ay naalala ng ating bida ang kanilang ginagawa sa kanyang unang buhay. Ngayon alam na natin ang dahilan kung bakit ayaw na sanang balikan ng ating bida ang buhay militar niya, dahil sa hirap na dinanas niya sa kamay ng 5 virus niyang kasama sa pangunguna ni Sir Hunt O. Sangok at Private Lee Won-sok. Isip-isip ng ating bida, kung iiwasan niya sila ngayon ay sisimula na naman nila ang pambubuli sa kanya, katulad ng ginawa nila sa unang buhay niya. Nakakainis naman. Kakasabi ko lang na hindi ko gustong makakuha ng atensyon ng iba, subalit dahil naiinis ako sa ngayon, ito ay isang magandang pagkakataon. Wika ng ating bida, sabay lingon sa unggoy na nasa kanyang likuran at kanyang hinamon ng isang laban. Nabigla naman sila sa itinura ng ating bida, hindi makapaniwala subalit bahagyang natutuwa. Nagbabiyahe pa ang cameraman papunta sa laban upang e-broadcast ang mangyayaring labanan na ating inaabangan. At ito na nga, nasa loob na ng arena ang dalawang magiting na mandirigma, upang patunayan kung sino talaga sa kanila ang tunay na mahina. In the blue corner, introducing Private Lee Hyun-wook na nagsasabi na, mahina man ako sa inyong paningin, pero kung subukan niyo akong galitin, kayo ay aking lulumpuhin. In the red corner, introducing Private Lee Won-sok, na nagsasabi na, unggoy man akong tignan, ngunit kung ako ay inyong titikman, lasang saging. Naman, simulan na natin ang laban upang ikaw ang aking tuturuan ng isang leksyon na hinding-hindi mo malilimutan. Abangan ang susunod na kabanata, kung saan masasaksihan natin ang magaganap na matinding labanan, at ang spar lang na usapan, ay mauuwi sa totoong laban.